Sa real world, tinatanong ni Shin Yang-woo kung anong oras na ngayon. Sumagot ang nanay ni Shin Yang-woo na 4:30 AM na. Natutulog siya na parang bangkay sa loob ng 13 oras straight. Tinatanong ni Shin Yang-woo na pupunta na ba sila sa shop. Sinasabi ng nanay ni Shin Yang-woo na kailangan nilang pumunta sa bukid upang kumuha muna ng mga gulay. Anyways, parang hindi na nila siya nakikita. Sinasabi ni Shin Yang-woo na miss nila ang isa't isa dahil binuhos niya ang araw niya sa capsule. Busy siya sa paggawa ng quest noong nakaraang 12 days, kaya ang ginawa niya ay matulog magdamag matapos mag-log out. Sinasabi ng tatay ni Shin Yang-woo na napanood niya ang balita na ang 7 large guilds nagsama-sama at nag-invade sa kanyang lungsod. Nakikipaggrupo sa mga ganyang grupo, ano sila, mga masasamang loob. Sinasabi ng nanay ni Shin Yang-woo na narinig niya na may mahalagang tao na tumulong sa kanya. Anong pangalan niya, Azure ba, o Asher? Nagtataka at sa isip-isip ni Shin Yang-woo na ang 7 malalaking guilds, nag-invade sa Riden. At tinulungan sila ni Asher, dahil hindi sinasabi sa kanya ni Lowell ang tungkol dito, dapat mayroon siyang dahilan. Dahil siguro nakafocus siya sa kanyang quest, maaasahan talaga ang lahat. Binigay ni Sihi ang kanyang jacket at sinasabi nito na huwag lang siyang tumayo dyan, na parang tanga. Isuot niya ito, marami ang nag-aalala sa iyo dahil hindi siya lumalabas sa capsule. Igalaw niya ang katawan niya pag may libreng oras siya. Hinahabol ni Shin Yang-woo ang kanyang paghinga dahil napagod siya sa kunting pagtakbo lang. Sinasabi ni Sihi na bakit hindi siya mag-break at lumabas kahit kada isang araw lang. Sinasabi ni Shin Yang-woo na maraming kailangan siyang gawin sa mundong yun. Alam niya ito dahil naglalaro na siya, ganun pa man, ang sarap din lumabas paminsan-minsan dito. Parang minsan makapag-workout din ang kanyang baga. May nag-abot kay Grid na inumin at sinasabi nito na naisip niya ba na uminom ng supplement para sa kanyang enerhiya. Ang pulang ginseng na ginawa ng kanilang mga ninuno. Nagtaka naman dito si Shin Yang-woo at tinatanong nito kung sino siya. Sinasabi ng lalaki na narinig niya sa mga marites na tumatakbo siya sa lugar na ito, kaya siya nandito para makita siya. Napakaswerte niya naman, hindi naman makapaniwala dito si Shin Yang-woo dahil nakilala niya na ito agad. Ito si Pixord. Tumatawa at sinasabi ni Pixord na hindi siya makapaniwala sa isang taong famous na maaalala siya nito. Ikinararangal niya, sinasabi ni Pixord na Kang Daehan ang kanyang totoong pangalan. Ang kanyang trabaho ay magbigay ng kaalaman tungkol sa South Korea sa mga nasa labas ng bansa. For the record, Kang Min-gok, ang pangalan ng little niya, pero gusto niyang palitan. Binigay sa kanya ng mga magulang niya yung pangalan, siguro ang kanilang pamilya tradisyon kung magbabago siya. Daehan Min-gok ay isang Korean na pangalan para sa Republika ng Korea. Na-disappoint si Shin Yang-woo at sinasabi nito na wala siya pakialam dito, hindi naman niya tinatanong, sinasabi ni Pixord na kung ang babae na kasama niya ay ang younger sister niya, ibig sabihin siya ang naririnig niya sa mga marites na isang saintess na si Ruby. Silang dalawa magkapatid ay totoong pambansang yaman. Sinasabi ni Shin Yang-woo na ang dahilan bakit sila umalis sa unang lugar ay dahil ganito ang kanilang pinag-uusapan. Sabihin niya na kung bakit siya nandito, sinasabi ni Pixord na gusto niya maging member ng Overgeared Guild. Payagan niya sana sila, ang Silver Knights Guild, ay gustong mag-merge sa kanya. Nagulat dito si Grid at hindi makapaniwala at sa isip-isip nito na sinasabi niya ba sa kanya na ang isa sa malaking guild na nasa top 50 na may mahigit 200 members na may nagmamay-ari ng financially abundant Cork Island. Voluntarily na gustong mag-merge sa kanilang guild. Sinasabi ni Pixord na ang pagsasanib sa mga Silver Knights ay magpapatuloy sa lakas ng kanyang guild. At magsama-sama, tataas ang kanilang status sa South Korea sa buong mundo. Sinasabi ni Shin Yang-woo na tinatanggihan niya, kung yan ang dahilan kung bakit siya sasali huwag na lang. Nagtataka at sinasabi ni Pixord na tinanggihan niya ang isang walang kondisyon na pag-merge. Sinasabi ni Shin Yang-woo na ang Overgeared ay isang multinational guild. Hindi niya pinipilit ang hindi Korea na magtrabaho para lang sa Korea benefit. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na isang magandang pagkakataong magkaroon ng kapangyarihan, pero ang uri ng one-sided goal na ito ay maaaring magdulot ng lamat sa guild. Palagi siyang sinasabihan ni Lowell na mag-ingat sa mga ganyan. Sinasabi ni Pixord na ganoon ba? I guess hindi niya inaasahan na hindi ito magiging sapat. Salamat sa pagbibigay sa kanya ng kanyang matapat na pag-iisip. Buo na talaga ang desisyon ni Pixord na gusto niya paring pagsamahin ang Silver Knights Guild sa Overgeared Guild.
Tinatanong ni Shin Yang-woo na ano ba siya, sirang plaka. Sinasabi ni Pixord na ang lokasyon ng Cork Island ay mahirap para sa kanilang napalawakin ang kanilang impluensya, at wala rin silang mga pambihirang members sa kanilang guild. Hindi sila pwedeng lumago, bilang ranker, ayaw niyang maging top rankers para sa kanyang sarili, gusto niya maglaro kasama ang kanyang mga kasama sa mas magandang kapaligiran, pero may mga taong pinapahalagahan siya dito, at sa kanyang bansa. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na kaya sinasabi niyang may mga kasama siyang dinadala sa kanyang likod, I guess hindi naman talaga siya at siya magkaiba sa aspetong yun. Sinasabi ni Pixord na higit pa sa kahit ano, gusto niya siya kasama, greed. Noong nilabanan nila ang Sakura Guild at Helgao, iyon ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang kalayaan at kanyang naramdaman nang nagmina siya ng Firestone, nakakaadik na nakalimutan niya na may kalaban pala sa kanilang harapan, at mula noon, nagmimina na siya sa tuwing may libre siyang oras. Tinatanong ni Greed kung ano ang kanyang mining skill level. Alam niyang maraming mines ang Cork Island, pero marami rin ba ito mga minero? Sinasabi ni Pixord na isa siyang beginner, level 9, magiging master na siya. Para sa mga miners, well, mining is the main trade of the island, so may magandang halaga sila. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na zero basically ang talent niya noon, pero medyo nag-grow na siya simula noon. At higit pa dito, kung iisipin niya ang katotohanan na kailangan ng Raiden ang mga miners. Sinasabi ni Shin Yang-woo na sige, kukunin niya ang Silver Knights Guild. Kailangan niyang mag-promise sa kanya na hindi niya ipatutupad ang pagiging makabayan sa ibang member ng guild. Tuwang-tuwa at sinasabi ni Pixord na talaga, syempre, pipigilan niya na yan. Maraming salamat, sa isip-isip ni Pixord na hanggang sila ay nagtatrabaho katulad ng mga normal na members ng Overgeared Guild, natural na tataas ang status ng Korea. Papansin si Pixord sa mga tao at tinatanong nito kung kilala ba nila si Greed. Nahihiya at sinasabi ni Greed na na-hostage ba ng foreign affairs ang isang taong kilala niya. Sa isip-isip ni Shin Yang-woo na hindi mawawala ang ugali niya sa isang araw o dalawang araw, pero sigurado si Lowell ang mamamagitan. Mayroon din siyang maraming bagay na dapat asikasuhin pagkatapos ng lahat. Bumalik sa nakaraan, isang araw bago lumakad ang 7 malalaking guild sa Raiden. Kung saan sa desert area ng Western Region, natanggal na ang shield sa papasok ng dungeon. Na-block ang contact sa labas, maliban kung ang dungeon boss ay matalo o mamatay ka, hindi ka makakatakas sa dungeon. Pumasok ka sa lungsod ng Vampire's Underground City 13. Ibabahagi ang mga buff dahil ikaw ang unang naka-discover ng dungeon. Tataas ng 8% ang gold at item drop rate sa dungeon. Ang buff na ito ay tatagal ng 10 araw at mawawala kapag namatay ka. Sinasabi ni Pan na hoy, Riges, na-block na ang dungeon entrance ngayon. Kaya niya sinasabi na dapat nilang tignan ang lugar bago sila pumasok. Sinasabi ni Pan na hindi ba ito nakaka-excite sa kanya, Mr. Pan? Ang dungeon na ito ay hindi naman nakamarka sa mapa. Sinasabi ni Pan na ang kanilang misyon ay maghanap ng magandang hunting ground sa pamamagitan ng pag-scout sa mga dungeon sa western area. Huwag magkulong sa isang dungeon, at higit pa dito, ang mga vampire ay isa sa pinakamataas na level aggressive mobs. May mga skills sila tulad ng bloodsucking, attack nullification, at bewitchment, at sana hindi na siya kailangan ipaalala ang katotohanan na lumalakas sila sa dilim, patay na karne na sila ngayon. May napansin si Riges at sinasabi nito na Mr. Pan, tingnan niya dito, di ba ang lugar na ito ay super cool, kailangan nilang patayin ang lahat ng mga vampire bago matapos ang buff, bumaba na sila dyan Mr. Pan, nagbuntong hininga si Pan at tinatanong nito kung anong klaseng tao siya. Walang takot ang bastos na ito, hindi ba siya pwedeng matakot sa level loss penalty, sabihin na nila na ika-12 siya sa pangkalahatang ranking. Tumatawa at sinasabi ni Riges na takot sa ano. Mukhang excited din siya, Mr. Pan. Ang kasalukuyan, nasa level 307 na si Pan at Riges. Gulat na gulat ang mga abnoy na hoy, nakita nyo na ba ang mga level nila Pan at Riges? 307 na sila, super fast ang level up, napapamura at sinasabi nila na dati 1 level lang ang pagitan nila Faker, pero ngayon may pagkakaiba na ang 2 level. Tinatanong ni Greed kung nasaan na sila, sabi niya 2 linggo na silang wala. Sinasabi ni Lowell na ang trabaho nila ay mag-inspection sa mga dungeon sa Western Region, pero judging by the fact na hindi niya alam ang kanilang lokasyon, I think sila ay na-trap sa ilang uri ng kakaibang dungeon.
Sa isip-isip ni Grid na ang halaga ng experience points na kailangan para mag-level up ng explosive pagkatapos ng level 299. At sasabihin niya na nag-level up sila mula sa 306 sa 2 linggo lang. Ang katotohanan na may isang hunting ground silang nahanap. Sinasabi ni Grid na mabuti, isang tabi muna yon, kailangan niyang sabihin sa lahat. Plano niyang pagsamahin ang Silver Knights Guild sa Overgeared Guild. Namula at kinikilig si Lowell at sinasabi nito na ibig sabihin ba niya ang pinangungunahan ni Pixord? Yun Silver Knights Guild, sinasabi ni Vantner na si Pixord ay ang taong nagawang mapanatili ang kanyang pwesto bilang ika-15 sa pangkalahatang rankers noong itinulak nila ang mga kasalukuyang rank mula sa 20. Sinasabi ni Tobin na gusto niya talaga yung video nila mula 1 taon nang nilabanan nila ang Sakura Guild. Magiging maaasahan sila kapag sumali sila, sinasabi ni Grid na pero sa totoo lang makabayan ang lalaking ito. Pinagtibay niya ang kanyang sigasig sa ngayon, pero maaaring ma-stress sila mga guys. Ayos lang ba? Tumatawa at sinasabi ng mga guild na tulad ng mga rumors. Bet niya yung lalaking yan pwede siyang gumawa ng Greek religion kung gusto niya. Sa palagay niya ay hindi ito magiging labis na problema hanggat hinihila niya ang kanyang timbang, bakit hindi niya nalang iwan kay Lowell? Tuwang-tuwa at sinasabi ni Lowell na oo, iwan niya sa kanya ito. Patuloy na lumalakas ang kanilang puwersa, sa isip-isip ni Grid na laging nalang problema ang kanilang mga miyembro dahil 28 lang sila. Isinasaalang-alang ang kanilang mga reaksyon, malaki ang kanilang stress dahil dito. Dumating sila Asmafel at Piaro at sinasabi ni Piaro na Duke Grid. Pwede ba silang pumasok? Sinasabi ni Grid na Piaro. Siyempre, ano ang okasyon, mukhang mas maayos na ngayon si Asmafel. Sinasabi ni Piaro na maraming sila napagkwentuhan sa isa't isa kagabi. Ang dahilan kung bakit narito sila ngayon ay dahil nagpasya silang na panahon na para patatagin ang kanilang pasya. Lumuhad si Piaro at sinasabi nito na sa pagtulong sa kanilang pagtuklas ng katotohanan. At sa pagpapaliwanag ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang sinumpaan pagkakaibigan, iniligtas niya sila sa impyerno. Duke Grid, bigyan niya sila, ni Asmafel, ng pagkakataong maglingkod sa kanya. Gulat na gulat si Lowell at hindi talaga makapaniwala. Napapasigaw pa ito na totoo ba ito, sinasabi ni Grid na nagplano siya na maghintay sa kanilang dalawa. Pero nasa posisyon sila sa kasalukuyan na kailangan nila ang tulong ni Piaro. Noong unang sila nagkita sa Quezon Canyon, siya ay isang natuyot na usbong ng isang lalaki. Nang walang isang bahagya na klase, pero kahit noon. Alam niya na may potensyal siya, ang nag-iisang nagniningning sa malaki at sira na bukid na ito. Siya ang kanyang nagsusumamo, umaasa siya sa kanilang dalawa. Tinanggap mo si Piaro bilang vassal mo, ang pagiging epektibo ng Raiden Barracks ay tataas ng 30%, ang pagkakataon ng Raiden na magkaroon ng magandang ani ay naging 100%, tinanggap mo si Asmafel bilang iyong vassal, tataas ng 20% ang kasanayan ng Raiden Research Effectiveness, may karapatan ang mga vassal mo na magbuo ng Knight Division, listahan ng mga vassal na maaaring hirangin bilang head ng isang Knight Division, Piaro. Maaaring mag-utos si Piaro ng kabuuang 50 Knights, ang mga nasa kanyang division ay tataas ng 10% ang kanilang physical attack power, tataas ng 3% ang kanilang attack speed, at ang kanilang bilis ng pagkilos ay tataas ng 5%, hanggang ang isa ay bahagi ng kanyang division. Ang mga epektong ito ay permanente, Knight's Division Passive Skills. Health Regeneration Speed Up, High, Stamina Consumption Down, Medium, Asmafel. Asmafel ay maaaring mag-utos ng kabuuang 35 Knights, ang mga nasa kanyang division ay tataas ng 5% na Physical Attack Power at Magic Power, bababa ng 8% ang cooldown for skills, hanggang ang isa ay bahagi ng kanyang division. Ang mga epektong ito ay permanente, Knight's Division Passive Skills. Mana Regeneration Speed Up Medium, Stamina Consumption Down, Low. Sa isip-isip ni Grid nakahanga-hanga ang mga buff na ito. Sinasabi ni Grid na Knights Division Formation. Ang mga leader ay sila Piaro at Asmafel, kinikilabutan si Lowell sa mga nasasaksihan nito at sa isip-isip niya na nabuo ba ang Division Knight sa pamamagitan ng system. Kahanga-hanga, nabuo na ang division ni Piaro at ang division ni Asmafel. Pangalanan ng mga division, pinag-isipan talaga ni Grid ang pangalang ng Knights Division at sinasabi nito na ang pangalang ay Overgeared Knights, Division 1. Overgeared Knights, Division 2, nagmamakaawa at napapamura na lang dito si Lowell at sinasabi nito na bigyan sila ng mga astig na pangalang.
Sinasabi ni Grid na ano ang pinaglalaban niya Lowell, sobrang basic. Bakit siya umiiyak dito? Sinasabi ni Grid na sige papalitan niya na. Overgeared Knights, Division, Overgeared Magic Knights, Division. Maganda na ba Lowell? Nagmumukmok si Lowell at sinasabi nito na sa palagay niya ang pangalan ng basura ay angkop sa parehong pangalan ng basura ng guild. May lumabas na notification na congratulations, ikaw ang unang user na nagbuo ng Knights Division, nakuha mo ang Ruler's Cloak, Ruler's Cloak. Grade, Legendary Durability, Non-Weight, 33 isang balabal na nagsasaad ng isang katayuan bilang isang karapat-dapat na pinuno sa marami. Skills Charge Command, Military Command, and Ruler's Voice have been created, Charge Command. Ibibigay sa mga sundalo sa iyong utos ang charge skill. Kapag sila ay sumunod tungo sa kalaban, ang kanilang bilis at kakayahan ng pag-atake ay maaari tataas ng hanggang 200% depende sa distance. Cooldown, 5 minuto ginamit na resource, wala, military command. Maaari agad na palitan ang direksyon kung saan nagmamarch ang mga sundalo sa inyong utos. Cooldown, 3 minuto ginamit na resource, wala boses ng ruler, passive. Kahit nasaan ka, ang iyong boses ay malakas at malinaw sa mga sundalo sa iyong mga utos. Sa isip-isip ni Grid na mga simple na kasanayan, pero sobrang pakikinabangan nila sa larangan ng battlefield. What a valuable item, lalo na kapag sinasabi niya ang katotohanan na ang majority ng mga user ay mga sibilyan na walang experience sa pag-utos ng mga sundalo. Hindi niya makita ang mga hidden feature nito, kahit sa Legendary Blacksmith's Appraisal, pero maaga pa para sumuko. Kung lalo siyang lalakas at maabot ang hindi maabot na taas, baka matuto siyang mag-modification. Kaya, di niya mapigilan, sinasabi ni Grid na ito ang mensahe sa kanilang lahat. Sumali sila sa anumang division ng Knights na gusto nila at mag-focus sa kanilang mga misyon. Nagbuntong hininga si Lowell at sinasabi nito na sa palagay niya kabilang siya sa Overgeared Magic Knights Division dahil gumagamit siya ng maraming skill. Sinasabi ni Grid kay Lowell na kausapin niya si Rabbit at ibigay ang dalawang magkahiwalay na posisyong dito. At handle ang guild merge para sa kanya. Sinasabi ni Lowell na pinagkakatiwalaan niya ba ang lahat ng ito sa kanya, Mr. Grid? Ano ang gagawin niya? Sinasabi ni Grid na gagawin niya ang susunod na homework niya. Sinasabi ni Heroy na kung aalis siya, my lord, siya si Heroy, ang magiging escort niya. Sa isip-isip ni Grid na as expected of Heroy, ang unang taong sumunod sa kanya. Mabilis sa pag-uptake, level 200 at 90 na siya sa sandaling ito, di ba? Hindi na masama, tinatanong ni Grid kung narinig niya ang nangyari kay Damian, di ba? Sinasabi ni Heroy na oo narinig niya yung kwento habang nakatalaga siya dito. Ang kwento tungkol sa Rebecca Church ay nakaka-touch, my lord. Pinuri siya ng mga miyembro ng Rebecca Church, sa kanyang sinasabi na magiging malaking pinagmumula ng lakas sa kanya. Salamat daw sa kanya, si Mr. Damian ay sinasabi na may lakas na siya ng loob na humarap sa ibang Pope candidate. Sinasabi ni Grid na hindi sila masyadong magugulat sa pet na ito, di ba? Kahit wyvern ito na mukhang dragon. Sa isip-isip ni Heroy na wag niyang sabihin sa kanya, my lord, sinasabi ni Grid na panahon na para mag-grind. Heroy, pakitaan nila sila habang maganda pa ang shape nila. Sa isip-isip ni Heroy na sigurado siya ngayon, magpupunta sila sa Vatican.